After college, I co-wrote a rock opera about Andres Bonifacio with Can de la Cruz. So, si Kevin na siya ngayon. So, he's an iconoclast filmmaker. Before siya naging ganon, so we co-wrote a rock opera about Andres Bonifacio in 96. This was 96. So this was the centennial of the revolution. Yes. Right. So kanino idea yun? Sa ano yun kasi pareho kami Atenista, tapos ano rin ako, tanghalang Ateneo rin ako eh. So okay lang yun, wala namang perfect na tao eh. I mean, puro kami lang sa liste. hindi, kasi nasa tanghalang Ateneo ako. So si Ricky Abad, the late great Ricky Abad. Who we actually had on the podcast. Talaga si Ricky. Yeah. Tito Ricky. Kasi Tito ni Michael. Tito ni Michael, yeah. Contacted me na sabi niya, magkakaroon ng it's a centennial of the revolution. Sabi niya gano'n. So ang idea niya, what if we do a rock opera? Kasi kasi Tanghalang Ateneo is known for classic plays. Yes. So classic. Hindi gumagawa ng musical ang Tanghalang Ateneo. So naisip ni Ricky, kinontak niya ako kasi nung time na yon, meron din akong banda. So I was playing sa yun yung time na yun, tumutugtog ako sa Dread, sa Myrick, sa yung sa Eksena. Circle, so yeah. Tapos so sabi ko, magandang idea yan kasi nga hindi natin ginagawa yan parang tapos and then rock opera and rock. Tapos kuwang-kuha yung emotion ng revolution. This was before Rock of Ages, ha? Yeah. Diba? Yeah. So yun. So and then we did it. Tapos okay, let's tumalon tayo. So nung sinabi ni Tito Ricky na gawin niyo yun, what was going through your head? Ano yung naisip mo? Kasi okay, context, nagbabanda ka. So kumbaga may momentum ka sa musician. And then all of a sudden, iimbitahan ka ng tanyag na Ricky Abad para gawin to be part of it. Yeah. Paano? I mean, paano nyo sinimulan? And ilan months kayo meron? Well, maiksi lang. As in, sobrang Actually, mahaba yung kwento na yan. Kasi, kwento mo, episode mo to eh. Hindi, originally kasi, ang plano ni Ricky, he asked me to write new music to an existing rock opera. So he knew that you were a prolific writer. Hindi kasi naging teacher ko sa Ricky. At saka Tanghalang Ateneo rin ako. Yeah. So may reputation. Kilala, magkakilala talaga kami ni Ricky. And then sabi ko, inisip ko ng time na yon, kailangan ko ng partner. So tinawagan ko si Kevin. So kami dalawa. So ginawa namin yung original ask na to write new music, right? And then after, so tas mag-aano na siya, di ba? Lalabas na siya, di ba? So we already started auditioning people. Tapos, and then we already had a cast. So finals namin yung cast, di ba? Hindi ka sumama? So pagkatapos ng cast, the night before kasi meron kaming in-announce na namin yung cast, meron kaming meeting with the cast. The night before that, nalaman namin hindi pwedeng gamitin yung rock opera. So, okay. So siyempre, inis kami, di ba? So, bakit hindi niyo pa tinignan? Ano nangyari? And then, basta yun yung mahabang kwento na ayaw mo yung kwento. Saka na natin pag-usapan yun. Pero gusto ko kasi pag-usapan yung pagkatapos. Okay, go. Maganda kasi, so dahil doon, we had a month before opening night. Right? So, to revise, to change everything. To do everything over. Putaragis. From scratch. So, yes. So, kaming tatlo ni Ricky, kami ni Ricky Sikan, saka si Kan, naghanap kami ng mga materials na pwede namin gawin. Kasi originally, it wasn't about Bonifacio. It was about Rizal. Kasi Atenista si Rizal, di ba? So, and then, mabugutin na nga lang na hindi. Kasi lalo magiging elitista yung di ba? Kasi Rizal yun. Mas maganda si Bonifacio. So, naghanap kami ng nahanap namin yung existing play. There was an existing play. It's called Ambon sa Madaling Araw by Butch Dalisay. Okay.
kinausap namin na tinanong namin kung pwede ba namin i-adapt to into a rock opera musical. So kasi play lang siya. Hindi lang play. I mean play siya, hindi siya music. Original music pa rin ilalagay niyo dito. Original music pa rin. So ang ginawa namin, sabi niya game siya. Sabi niya okay lang ganyan. So tinanong sabi just give me tickets to the Yun lang hiningi ni Butch. Yun lang hiningi ni Butch. So edi game. So ginawa namin. So siguro yung yung first 2 weeks ng half month, yung isang buwan na yun. Yes. Nagsusulat kami. So naghati kami ni Can. So 10 kanta sa kanya, 10 kanta sa akin, and then nag-bolt in kami. So did you participate? Dun sa play. Yeah. I also performed. So you sang? Yeah. Finally. Yeah. So, and then, yeah. Hindi, kasi di ba, again, ang context natin dito is 14-year-old Imo, ha? Na, sumulat ang kanta, katayin yung iba. Ngayon, at least nakikita ko na at least pinaperform mo na yung mga kanta. Hindi, at saka, by then kasi yung may banda ko, puro originals na yung mga tinutugtog namin. So, tapos yun, ang kagandahan nun, kasi na-push kami na gawin. Kasi, diba, crunch time yun Crunch time eh. So, wala kang, sandali lang yung time na yun. Tapos, ang plano kasi talaga namin yung musical na yon, hindi siya musical na dialogue na song, mga song siya, so rock opera, so parang pwede mong gawin na yung mga kanta pwede mong tugtugin separately. Yes. Parang yung ginagawa ngayon ng mga play, yung Huling El Bimbo, yung yung mga jukebox yun, di ba? Yung jukebox musical. So yun, ginawa namin ganon. So since it was the 90s, so ang influence namin mga Britpop, mga nung time na yun, hindi grunge kasi hindi grunge So tapos merong mga pop punk, yung mga Green Day, mga ganon. So ganon yung idea. Tapos syempre we also got influenced by yung mga existing na yung kanyari Hair, JCS, Jesus Christ Superstar, Tommy. So yun. Tapos Pink Floyd. So Pink Floyd, yun yung so yun. So, and then we toured it was performed sa Ateneo, and then we toured it we performed it sa CCP, sa Nueva Ecija, How long did you run the show? Siguro buong 96 lang o dire-diretso? Sandali lang yun. Siguro early 96 Early 96, and then tapos na. Wala na. So, tapos hindi na rin muna ako tumugtog, and then Bakit? Why? Kasi tumigil akong tumugtog nung 90s kasi na-burnout ako eh. Ang hirap kasing tumugtog na kasi ako lahat ng gumagawa eh. So, ako nagsusulat ng kanta. Okay, 'di ba? So, ako nagsusulat ng kanta, ako naghahanap ng gigs, ako naghahanap ng practice. Kasi nung time na yun, may instrumento ko lang, wala kang mga gamit, 'di ba? So pupunta ka sa mga studio, 'di ba? Kung ano lang yung available. Tapos sabihin ikaw rin nagbabayad ng studio. Nung time na yun, hati-hati. Earlier nung kasi ako pa lang yung nag-work nung time na yun. Okay, so ikaw nga. So ako yung nagbabayad ng studio minsan. So tapos pero hindi masyado dun sa parang inisip ko napagod ako umasikasi ko lahat. In fact, ang dami na nga naming so nakatugtog pa kami dun sa Dread sa Timog. Yeah. For example, yan. So yun yung start tapos nagkaroon ng Dread sa EDSA. Cubao, yeah. Kasabay namin sila Melody yung bago pa sila, hindi pa yung nung nagbakasyon nandun kami. Tapos inisip napagod ako, ayoko nang tumugtog kasi parang ang hirap ng tas kailangan mo ring magtrabaho, di ba? Wala kang hanap buhay, di ba? So kailangan mong kumita, di ba? So isa pa 'yon. Visit AbbaEServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative.